Gaano nga ba kalakas ang hatak ng isang celebrity pagdating sa pagbebenta? Isang simpleng pagpaglang ng buhok at ang hair clip na suot niya, instant na naging bestseller. Ganito kalupit ang impluwensya ni Hajin, isang Korean star na bawat gamitin ay agad nagiging usap-usapan at kinahuhumalingan ng fans. Isang madaling araw, nagmamadaling lumapit ang kanyang manager, halatang balisa, at ipinaalam na nasangkot na naman siya sa isang iskandalo. Sa pagkakataong ito, may kinalaman sa dalawang lalaking celebrity. Inakusahan siya ng mga entertainment reporters ng pakikipagrelasyon sa dalawa ng sabay. Ngunit habang nasa sasakyan, kalmado lamang na ipinaliwanag ni Hajin na normal lang ang pakikisalamuha niya sa mga ito. Pabiro pa niyang sinabi na kung alam lang niyang mauwi ito sa iskandalo, sana ay nag-ingat siya. Habang sila ay bumibiyahe, isang napakalaking tao ang nagtipon sa labas. Inakala ni Hajin na dahil ito sa tagumpay ng kanyang bagong pelikula, ngunit pinaalalahanan siya ng kanyang manager na hindi pa nga ito na ipapalabas. Sa halip, naroon ang mga fans upang laitin siya, tinatawag siyang pangit at inaakusahan na inagaw niya ang kanilang idolo. Sa gitna ng kaguluhan, agad na humingi ng tulong ang kanyang manager at dumating ang seguridad sa tamang oras. Halos hindi na nakaligtas si Hajin sa gitna ng galit ng mga tao. Pagkatapos ng insidente, kaswal lamang siyang kumuha ng selfie upang sagutin ang mga maling balita. Ngunit ang kanyang comment section ay napuno ng panlalait. Halos mabaliw ang kanyang manager sa stress, nahihirapang unawain ang pagiging carefree ni Hajin na para bang gusto na lang niyang tumalon sa dagat. Pagdating sa set, napansin ni Hajin na pareho sila ng suot ng isa pang aktres na si Galme. Iginiit ni Galme na magpalit siya. Magalang namang sinabi ni Hajin na hindi bagay ang damit sa kulay ng balat ni Galme, ngunit iginiit nitong nabibigyang diin nito ang kanyang katawan. Ang kanilang maliit na pagtatalo ay napansin ng buong crew. Sa kanyang karaniwang kalmadong paraan, pumayag si Hajin na magpalit. Ngunit nang bumalik siya, mas lalo siyang naging kahanga-hanga kaysa dati, bagay na ikinainis ni Galme. Habang kinukunan ang kanilang eksena, biglang lumihis si Galme sa script at sinampal si Hajin. Galit na galit ang kanyang manager at sinabing malinaw na sinadya yon. Ngunit tinawanan lamang ito ni Hajin at sinabing gusto niya ang ganitong klaseng dramatikong eksena. Dagdag pa niya ng may halong aliw na kung ganito ang mga linya, tila siya ang kontrabida at mas lalo raw itong magugustuhan. Ilang araw matapos iyon, ipinaalam ng kanyang manager na naimbitahan siya sa isang panayam kay Yonghwan, isang mamamahayag na kilala sa kanyang matalas at walang patawad na pagtatanong, kaya tinaguri ang Taran. Kahit ang kumpiyansang si Galme ay nahirapan sa isang panayam sa kanya. Dahil sa kuryosidad, sabik na pinanood ni Hajin ang video ng panayam ni Galme at tila nahulog ang loob habang nakatitig kay Yonghwan sa screen. Bulong niya, magiging interesante ito. Sa edad na 11, si Yonghwan ay na-diagnose ng hyperthymesia, isang bihirang kondisyon na nagbibigay sa kanya ng kakayahang maalala ang bawat detalye ng kanyang buhay mula noong siya ay 5 taong gulang. Dahil sa pambihirang memorya, naging paksa siya ng pag-aaral ng mga nangungunang mananaliksik sa bansa. Sa kanyang paglaki, naging news anchor siya. Isang araw, bago ang live broadcast, nasira ang teleprompter. Sa gitna ng panik, inutusan siya ng direktor na gawin ang makakaya upang maalala ang script at kung hindi, ay gumamit ng printed notes. Kabado ang buong crew, ngunit nanatiling kalmado si Yonghwan. Nang magsimula ang kamera, nagsalita siya ng tuloy-tuloy na parang nagbabasa lamang, na isaulo niya ang buong 10,000 salitang script nang walang pagkakamali. Ang kanyang photographic memory ay parehong biyaya at sumpa. Kahit gaano pa katagal ang lumipas, hindi niya makalimutan ang mukha ng kanyang dating kasintahan, ang kagandahan nito at ang init ng kanilang mga alaala. Nakaukit ang mga ito sa kanyang isipan, kaya't hindi siya makausad. Marahil iyon ang dahilan kung bakit siya ay nananatiling walang karelasyon. Bilang tarant ng industriya, kilala si Yonghwan sa kanyang walang awang estilo ng panayam. Isang araw, lumapit sa kanya ang kanyang supervisor na may espesyal na kahilingan. Isang makapangyarihang chairman ang interviewin at dahil sa malapit nitong ugnayan sa presidente ng network, may mga paksang bawal talakayin. Agad na naunawaan ni Yonghwan at tiniyak na iiwas siya sa mga sensitibong issue. Nagsimula ang panayam sa pagbibigay niya ng papuri sa chairman na agad namang naging komportable at masiglang sumagot. Habang tumatalas ang mga tanong, nanatiling kalmado ang chairman at mahusay na iniiwasan ang mga mahihirap na issue. Ang direktor, na sanay makita si Yonghwan na walang awa sa paghahanap ng katotohanan, ay napangiti sa kakaibang pagpipigil na ito. Maging ang supervisor ay nakahinga ng maluwag. Ngunit nang akala ng lahat na matatapos na ng maayos ang panayam, biglang nagbato si Yonghwan ng isang matinding revelasyon. Inakusahan ni Yonghwan ang chairman ng maraming taon ng pang-aabuso sa kanyang personal na sekretarya. Upang patunayan ang paratang, inilabas niya ang medical diagnosis ng sekretarya na nagpapakita ng maling pagtrato. Mabilis itong itinanggi ng chairman at iginiit na wala siyang kinalaman dito. Gayunpaman, mariin siyang tinitigan ni Yonghwan at malamig na ipinaalala na 3 taon na ang nakalipas ay ganoon din ang sinabi nito sa sariling sekretarya. Ipinagpatuloy ni Yonghwan ang kanyang matatalim na pagtatanong, may halong panunuya sa pagiging hindi tapat ng chairman. Dahil sa walang humpay na presyon, nanigas ang chairman sa kanyang kinaupuan at lihim na umaasang matapos na ang panayam. Samantala, ang direktor, na muling nasaksihan ang walang awang husay ni Yonghwan, ay nakaramdam ng sabay na paghanga at takot. Gayunpaman, ang tunay na problema ay dumating sa susunod na panauhin dahil malapit nang lumikha si Yonghwan ng isang malaking iskandalo sa media. Ilang sandali bago magsimula ang broadcast, aksidenteng nakainom siya ng kape na may halong alak. Ang panauhing kanyang interviewin ay hindi basta-basta, mas mapanganib pa kaysa sa alak mismo. Pagpasok niya sa studio, agad na napansin ni Hajin, isang aktres, ang kanyang lumang kurbata.
Ipinaliwanag niya na wala siyang mahanap na mas magandang ipapalit. Umiti si Hajen at pabirong nag-alok na mayroon siyang pwedeng ipagamit. Hindi pa nakaranas si Yonghon ng ganitong kasiglang panauhin. Nagbabala ang direktor na magsisimula na ang broadcast sa loob ng 1 minuto. Dahil dito, masayang inalok ni Hajen na tulungan siya at bago pa siya makapag-react ay tinulungan na siyang magpalit ng kurbata. Mabuti na lamang at agad niyang nabawi ang kanyang composure. Umupo siya ng tuwid sa kanyang profesional na postura at sinimulan ang panayam ayon sa kanyang nakasanayan. Una niyang pinuri si Hajen, binanggit ang milyon-milyon nitong taga-subaybay sa social media at inaming hindi niya kayang tumbasan ang impluwensya nito. Pagkatapos, dahan-dahan niyang iniba ang usapan at tinanong kung bakit madalas itong magpalit ng mga inendorso nitong brand at maging ng mga paninindigang politikal. Sa katotohanan, si Hajen ay may transient amnesia na nagiging dahilan upang makalimutan niya ang ilan sa kanyang mga naging desisyon. Kaswal niya itong inamin nang hindi iniisip ang bigat ng kanyang mga salita. Dahil dito, lubos na nayanig si Yonghon sapagkat iyon din ang eksaktong mga salitang minsang sinabi sa kanya ng kanyang dating kasintahan. Natigilan siya at hindi agad nakasagot. Napansin ng direktor na may mali at tinawag siya, ngunit nanatili siyang walang reaksyon. Kumalat ang kaba sa control room at agad na iniutos ng direktor na ilipat ang kamera. Samantala, tinitigan lamang siya ni Hajen nang may pagtataka at inabot siya. Biglang natauhan si Yonghon at agad na nagtanong kung gaano nakatagal. Sumagot ang direktor na may natitirang 1 minuto at 10 segundo. Huminga siya ng malalim at sinabing kailangan niya ng tubig upang kumalma. Bagaman halos sumugod na sa studio ang direktor dahil sa inis, nagpatuloy pa rin ang panayam. Maayos na nagpasalamat si Yonghon kay Hajen sa pagdalo. Nang matapos ang programa, nagpahayag si Hajen ng bahagyang pagkadismaya at ipinaalala ang nalalapit na pagpapalabas ng kanyang bagong pelikula sa Miyerkules at hiniling na mag-post siya ng check-in photo kapag pinanood niya ito. Pagkatapos ng panayam, iniulat ng media na ginulo umano ni Hajen ang programa sa pamamagitan ng pagtayo at pakikialam sa pag-host ni Yonghon. Labis itong ikinagalit ng kanyang manager dahil sa hindi makatarungang paratang. Gayunpaman, sa ikinagulat ng lahat, iminungkahi ni Hajen na maghapunan sila ni Yonghon bago siya umalis. Pagkaraan nito, pinagalitan si Yonghon ng kanyang supervisor at ipinaalala na kung hindi agad kumilos ang direktor upang ilipat ang feed, na ipalabas sana ng live ang kanyang tulalang ekspresyon. Maging ang direktor ay nakisali sa pagsaway sa kanya dahil sa kanyang pagkakamali. Ngunit lalo pang ikinagulat ng lahat ng biglang balingan ng supervisor ang direktor at igiit na hindi lamang ito ang may otoridad doon. Kinagabihan, bandang 1:00 ng madaling araw, ang supervisor, na noon ay lasing, ay tumawag kay Yonghon at pinapunta siya upang sunduin ito. Pagdating ni Yonghon, nagulat siya nang makita si Hajen na naroon din at mukhang walang pakialam sa nangyayari. Ipinaliwanag ng supervisor na dahil sa maliit niyang insidente, nadamay si Hajen at pinulaan ng mga entertainment reporters. Ngunit ang palaging kalmadong si Hajen ay ngumiti lamang at sinabing ayos lang at huwag na itong alalahanin. Itinaas niya ang kanyang baso at inalok si Yonghon ng toast, ngunit umiling ito at mariing sinabing hindi siya umiinom. Maya-maya, tumayo ang kanilang supervisor upang umalis at iniutos kay Yonghon na maayos na humingi ng tawad kay Hajen bago siya umalis. Bagaman nag-atubili, taimtim na sinabi ni Yonghon na hindi niya sinasadya na mangyari ang mga nangyari at humingi siya ng paumanhin. Bahagyang natawa si Hajen at sinabing ayos lang. Habang paalis na sana sila, dumating ang isang waiter na may dalang bote ng alak bilang libreng handog ng restaurant. Ngumiti si Hajen nang may pilyong ngiti at sinabi na ngayon ay may dahilan na sila para magtagal pa ng kaunti. Napabuntong hininga si Yonghon at kumuha na lamang ng baso ng tubig upang inumin. Ngunit bago pa niya ito malasahan, biglang hinawakan ni Hajen ang kanyang kamay upang pigilan siya. Sa sandaling dumikit ang likido sa kanyang dila, nakaramdam siya ng matinding hapdi sa kanyang bibig. Ipinaliwanag ni Hajen na may halo itong alak. Hindi na nagsalita pa si Yonghon, tumayo siya ng galit at mabilis na lumabas ng restaurant. Sumakay siya ng taxi upang umalis agad, ngunit hinabol siya ni Hajen at naabutan siya sa tamang oras. Bigla niyang tinanong kung may pakialam ba ito sa kanya habang nakatitig sa kanyang mga mata. Nag-atubili si Hajen at ipinaliwanag na gusto lamang niyang mapalapit sa kanya. Si Yonghon, na iritado na sa kanyang presensya, ay lalong nainis nang mapagtanto niyang ginamit nito ang kanilang supervisor upang pilitin ang pagkikita nila. Bago pa siya makapagpaliwanag, dumating ang manager ni Hajen at tinanong kung bakit hindi niya sinasagot ang kanyang telepono. Sinamantala ni Yonghon ang pagkakataon at agad na sumakay sa taxi at umalis. Pinanood ni Hajen ang paglayo ng sasakyan sa gabi, may munting ngiti sa kanyang labi, at naisip niyang gwapo rin pala ang mga news anchor. Kinabukasan, habang mahimbing pa ang tulog ni Yonghon, nagising siya dahil sa tawag ng kanyang assistant. Naiinis, sinagot niya ito at binalaan siya ng assistant na kung gusto niyang manatili sa trabaho, mas mabuting makakuha siya ng eksklusibong balita sa araw na yon. Halos ibaba na niya ang tawag ng idagdag ng assistant na mayroon na silang balita tungkol sa kanya at kay Hajen. Biglang nawala ang antok ni Yonghon. Agad niyang kinuha ang kanyang laptop at nakita niyang puno ang internet ng mga balita tungkol sa umano'y relasyon nila ng sikat na aktres. Samantala, hinarap ng manager si Hajen at tinanong kung ano ang sinabi niya sa mga reporter. Habang binabasa ni Hajen ang mga artikulo online, napangisi siya at napagtantong lumalabas na may relasyon na sila ni Yonghon. Pagdating ni Yonghon sa opisina, sinalubong siya ng grupo ng mga reporter. Matapos ang hirap na makaalpas sa kabuluhan ng media, nakapasok din siya sa loob, ngunit nadatnan niya ang direktor na naghihintay sa kanya. Hindi na ang karaniwang halo ng inis at aliw ang makikita sa mukha ng direktor.
Dinala siya nito sa isang hiwalay na silid kung saan nagulat siyang may isang reporter nang naghihintay. Hindi nag-aksaya ng oras ang reporter at sinabi na inamin na ni Ha-jin ang mga balita at tinanong kung totoo bang may relasyon sila. Mariing itinanggi ito ni Yong-hon, ngunit bago pa siya makapagsalita pa, sumingit ang direktor at ipinaliwanag na kung ganoon, si Ha-jin ang magmumukhang iniwan at siya naman ay tatawagin isang walang pusong babaero. Napakuyom ang kamao ni Yong-hon habang nahaharap sa isang sitwasyong walang magandang kalalabasan. Sumingit din ang kanyang supervisor at inamin na siya ang nag-ayos ng hapunan noong nakaraang gabi upang mapilitan si Yong-hon na humingi ng tawad, ngunit hindi niya inaasahang lalala ang sitwasyon ng ganito kabilis. Doon lamang napagtanto ni Yong-hon na mali ang kanyang pagkakaintindi kay Ha-jin. Agad niya itong tinawagan, umaasang makikipagkita upang malinawan ang lahat. Sa oras na yon, nasa set si Ha-jin at nagsushoot. Naisa na niyang humanap ng tahimik na lugar upang sagutin ang tawag, ngunit bago pa siya makaalis, hinarang siya ni Hang, ang pinuno ng PR. Samantala, pabalik sa istasyon, pakiramdam ni Yong-hon ay ginagamit lamang siya, na lalo pang nagpatibay sa kanyang paniniwalang may ibang motibo si Ha-jin. Ang kanyang assistant naman ay tuwang-tuwa sa sitwasyon at namangha na tila nagawa niyang mapasagot ang isang diyosa. Kinagabihan, habang pinagmamasdan ni Yong-hon ang mga magkasintahang magkahawak kamay, kinausap niya si Ha-jin sa telepono at tinanong kung kailangan ba talaga nilang magkita sa lugar na yon. Ilang sandali lang, dumating si Ha-jin gaya ng napag-usapan. Hindi nag-aksaya ng oras si Yong-hon at agad siyang kinumpronta tungkol sa pag-amin niya sa relasyon at kung ginawa ba niya yon upang ipahiya siya. Ipinaliwanag ni Ha-jin na sinabi rin niyang may pakialam siya sa kanya at inamin niyang tunay na may pakialam siya rito. Pagkatapos, tinanong niya kung hindi ba siya kailanman pinahalagahan ni Yong-hon. Mariing sumagot si Yong-hon na hindi. Hiniling ni Ha-jin kay Yong-hon na pag-isipan itong mabuti. Inamin ni Yong-hon na hindi pa rin niya makalimutan ang kanyang unang pag-ibig kaya hindi niya kayang tanggapin ang ibang babae. Biglang nagliwanag ang mga camera flash mula sa kabila. Upang maiwasan ang panibagong chismis, agad na umalis si Yong-hon. Sinabi ni Ha-jin na tamang-tama iyon, maaari na siyang ihatid pa uwi at aabutin lamang ng kalahating oras. Habang nagsisimulang bumagsak ang mga snowflake mula sa langit, nagbalik ang malalayong alaala ni Yong-hon. Sa unahan, kumikislap ang mga ilaw ng isang aksidente sa kalsada. Dahil sa kaba, bigla siyang huminto. Napansin ni Ha-jin ang kanyang lungkot at tinanong kung bakit ganoon ang kanyang hitsura. Bumaba sila ng sasakyan at muling ipinahayag ni Ha-jin ang kanyang nararamdaman, tinatanong kung ano ang sinasabi ng kanyang puso. Napatingin si Yong-hon kay Ha-jin nang may pagtataka dahil yon mismo ang mga salitang minsang sinabi ng kanyang unang pag-ibig. Lumabas na si Ha-jin at si Taeyan ay matalik na magkaibigan mula pa pagkabata at nanatiling hindi mapaghiwalay habang sila ay lumalaki. Ngunit 5 taon na ang nakalipas, namatay si Taeyan sa isang trahedya. Pagkatapos nito, naging hungkag si Ha-jin, tumanggi siyang kumain o matulog hanggang sa bumagsak siya sa pagod at isinugod sa ospital. Kahit nagkamalay siya, nanatili siyang nakakulong sa siklo ng pamamanhid at dalamhati. Si Yong-hon naman ay hindi rin nakalimot sa kanyang unang pag-ibig. Ginugol niya ang kanyang mga araw sa lungkot, hindi makausad. Isang araw, pumasok si Hang sa lounge na may dalang magandang balita, ang presales ng pelikula ay pumalo sa unang pwesto. Nagulat si Ha-jin at ang kanyang manager dahil biglang naging positibo ang tingin ng publiko sa kanya, lalo na dahil sa balitang may relasyon siya kay Yong-hon. Sa sandaling iyon, napatingin ang direktor sa isang tabloid article tungkol kay Yong-hon at napangiti. Pabiro niyang sinabi na paulit-ulit itong nagsasabing hindi niya gusto si Ha-jin, pero lihim naman itong nakikipag-date sa kanya. Hindi na nakatiis si Yong-hon sa walang tigil na pang-aasar ng direktor, kaya bigla siyang umalis sa studio. Saglit na nagulat ang direktor at lalo pang kinabahan, inaasahan ang isang komprontasyon, ngunit ang pumasok lamang ay ang kanyang babaeng assistant. Samantala, nakatitig si Yong-hon sa isang mensahe mula kay Ha-jin na humihiling na magkita sila. Sa parehong oras, nagpo-post si Ha-jin ng mga selfie online at ang kanyang comment section ay napuno ng mga fans na nag-akalang nasa gitna siya ng masayang relasyon. Ngunit siya lamang ang nakakaalam ng katotohanan, iniwan na siya noong nakaraang araw. Noon pa man, naghihintay siya ng tawag mula kay Yong-hon, naniniwalang hindi matutumbasan ng pananabik ang aktwal na pagkikita. Sa wakas, nagkasundo silang magkita sa isang cafe ng gabing iyon. Pagdating nila, pinangunahan ni Ha-jin si Yong-hon paakyat ng hagdan, ngunit aksidenteng nadapa siya at napasubsob sa kanyang mga bisig. Tumingin siya rito ng may pag-asa, inaasahan ang isang romantikong sandali. Ngunit inayos lamang siya ni Yong-hon at pinaalalahanang maging mas maingat sa susunod. Upang maibaling ang atensyon, hinangaan ni Ha-jin ang tanawin at ginamit ang dahilan ng pagkuha ng larawan ng nightscape upang palihim na makuhanan sila ng litrato ng magkasama. Ipinaliwanag niya na mahina ang kanyang memorya kaya gusto niyang kumuha ng mga larawan upang mapanatili ang mga alaala. Ngunit sumagot si Yong-hon na kabaligtaran siya, napakalinaw ng kanyang memorya, sapat upang hindi niya kailanman makalimutan ang kanyang unang pag-ibig. Nang marinig ito, naramdaman ni Ha-jin na tila nagpapaalam na si Yong-hon. Upang hindi na siya masaktan pa, malinaw na sinabi ni Yong-hon na ayaw na niya itong makita muli. Kalaunan, paulit-ulit na binalikan ni Ha-jin sa kanyang isipan ang nabigo niyang pag-amin at pinagsisihan niyang hindi na lang niya ito binuhusan ng malamig na inumin. Sa isang magazine cover shoot, tinanong siya ng host tungkol sa nararamdaman niya kay Yong-hon. Simple lamang ang kanyang isinagot, hindi niya ito gaanong kilala. Agad namang sumingit ang kanyang manager at ipinaliwanag na hindi naman sila madalas magkita. Samantala, pagdating ni Yong-hon sa trabaho, nagulat siya sa dami ng regalong natanggap mula sa mga fans.
Ipinasa niya ang lahat sa kanyang assistant, ngunit kahit anong iwas niya, patuloy pa rin kumakalat sa internet ang mga chismis tungkol sa kanila, lalo na ang mga larawan mula sa kanilang pagkikita noong nakaraang gabi. Upang pataasin ang ratings, inatasan ng supervisor si Yong-hun na interviewin ang isang sikat na direktor ng gabing iyon. Upang mas maintindihan ang kwento ng bagong pelikula ng direktor na pinamagatang May Boyfriend, nagpunta siya sa sinehan upang panoorin ito sa malaking screen. Kitang-kita ang kagandahan at alindog ni Ha-jin sa pelikula, ngunit nakilala pa rin siya ng mga fans. Habang papalabas na sana siya ng sinehan, nakuhanan siya ng litrato ng isang reporter at agad itong kumalat online. Si Ha-jin, na patuloy pa ring nasasaktan, ay nakita ang balitang iyon. Sumikip ang kanyang dibdib, inaangkin niyang wala siyang pakialam, ngunit palihim naman nitong pinanood ang kanyang pelikula. Determinado siyang gumawa ng hakbang, ginugol niya ang susunod na umaga sa maingat na pag-aayos ng sarili, nag-makeup ng maayos, pumili ng pinakabagong uso na kasuotan, at iniwan ang kanyang apartment na magulo. Lumabas siya na puno ng kumpiyansa at alindog, handang harapin muli si Yong-hun. Nais ni Yong-hun na linawin ang hindi pagkakaintindihan, ngunit agad siyang pinutol ni Ha-jin. Iginiit niya na dahil nagkamali ito ng sinabi noong nakaraan, bibigyan niya ito ng isa pang pagkakataon upang magpaliwanag ng maayos. Dahil sa pagka-corner, ipinaliwanag ni Yong-hun na pinanood lamang niya ang pelikula para sa kanyang panayam sa direktor. Bahagyang naging awkward ang sitwasyon, ngunit si Ha-jin, na nananatiling positibo, ay nagpa siyang ipagpatuloy ang kanyang maling akala, ipinalagay niyang pinanood niya ito dahil namimiss siya nito. Ilang sandali matapos iyon, nakatanggap si Yong-hun ng balita na nanalo siya ng Journalist of the Year Award. Sa seremonya ng parangal, si Ha-jin ang inimbitahang magbigay ng award. Nakasuot siya ng napakagandang pulang gown habang marahang bumababa patungo sa entablado. Matapos tanggapin ang parangal, sinamantala ng host ang pagkakataon at tinukso si Yong-hun, hinihiling na magbigay ito ng ilang salita. Saglit siyang nag-atubili bago nagsalita, sinabing mabilis lumipas ang panahon sa mga nakaraang araw at umaasa siyang magiging mas maswerte pa siya sa hinaharap. Naantig si Ha-jin sa kanyang sinabi, lalo na't bihira itong magpahayag ng ganoon sa harap ng maraming tao. Pagdating niya sa bahay, paulit-ulit niyang pinakinggan ang mga salitang iyon, 66 na beses. Nalilito sa pabago-bagong kilos ni Yong-hun, tinanong niya ang kanyang manager kung sadyang nagpapakipot lamang ito. Direkta namang sinabi ng kanyang manager na iniisip na ng buong bansa na may relasyon sila, kaya wala itong ibang pagpipilian kundi magsalita. Kalaunan, dahil sa pagkabagot, nagpa siya si Ha-jin na manood ng pelikula. Ngunit paglabas niya ng bahay, may isang aninong dahan-dahang lumapit sa kanya. Samantala, si Yong-hun, matapos ang isang live broadcast, ay binigyan ng kanyang assistant ng mga lihim na kuhang litrato. Nang makita niya ang mga ito, may alaala na sumagi sa kanyang isipan at bigla niyang napagtanto na nasa panganib si Ha-jin. Agad niya itong tinawagan ngunit walang sumagot. Walang pag-aalinlangan, sumakay siya sa kanyang sasakyan at hinanap siya sa buong lungsod. Sa wakas, nakita niya ito na nakatayo sa gilid ng kalsada. Hindi pinansin ang mabigat na trapiko, tumawid siya patungo rito. 3 lalaki ang humawak kay Ha-jin, ngunit agad niya silang itinulak palayo at hinila siya sa kanyang mga bisig. Habang yakap siya ni Yong-hun, nakaramdam si Ha-jin ng kakaibang tamis sa kanyang puso. Pagtingin ni Yong-hun sa kanyang telepono, nakita niya ang mga hindi nasagot niyang tawag. Upang hindi bigyan ng ibang kahulugan ang sitwasyon, sinabi niyang nag-alala lamang siya dahil naglalakad ito ng mag-isa sa gabi kaya niya ito hinanap. Ngumiti si Ha-jin at sumagot na nauunawaan niya at hindi niya ito bibigyan ng maling kahulugan. Pagdating ni Ha-jin sa bahay, nag-scroll siya sa social media na umaasang makakakita ng larawan ng kanilang pagyakap. Sa halip, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Yong-hun kasama ang mga lihim na kuhang litrato at paalala na mag-ingat at protektahan ang sarili. Kinabukasan, paglabas niya ng bahay, nagulat siya nang makita ang grupo ng mga lalaking nakaitim. Agad niyang ipinaliwanag sa kanyang manager na mga bodyguard ang mga ito na kanyang inupahan para sa proteksyon. Nang araw ding iyon, ipinaalam ng kanyang manager na nakansela ang kanyang autograph signing event dahil may naramdamang kakaiba, ipinakita sa kanya ng manager ang mga lihim na kuhang litrato. Napansin ni Ha-jin na may kakaiba, ang imahe ni Yong-hun ay tila binago, na parang may sadyang tumatarget sa kanya. Di nagtagal, inimbitahan ng direktor sina Yong-hun at Ha-jin sa isang pampublikong kaganapan. Alam na alam ng direktor na hindi umiinom si Yong-hun, kaya sinadya nitong buhusan siya ng isang baso ng alak upang ipahiya siya sa harap ni Ha-jin. Ngunit bago pa ito mangyari, agad na inagaw ni Ha-jin ang baso at ininom ito sa loob lamang ng ilang lagok. Dahil sa kanyang matapang at hindi inaasahang ginawa, natigilan ang direktor. Nang mapansin ng direktor na ubos na ang bote, tumayo ito upang kumuha pa mula sa waiter. Sinamantala ni Yong-hun ang pagkakataon at, dahil pinaghihinalaan niyang ang direktor ang lihim na kumukuha ng litrato, agad niyang hinalughog ang bag nito upang maghanap ng kamera. Inutusan niya si Ha-jin na magbantay, ngunit bago pa siya makakita ng kahit ano, bumalik na ang direktor. Nagmadaling bumalik si Ha-jin sa kanyang upuan, ngunit nadapa siya at napunta sa mga bisig ni Yong-hun. Pagbukas ng pinto ng direktor, nadatnan niya ang dalawa sa isang tila malapit na sandali at agad na dumilim ang kanyang mukha sa selos. Habang pauwi, hindi napigilan ni Ha-jin ang kanyang kuryosidad at tinanong si Yong-hun kung bakit niya hinahalughog ang bag ng direktor. Inamin ni Yong-hun na pinaghihinalaan niyang may nararamdaman ang direktor para sa kanya at nais niyang makumpirma kung ito ang lihim na kumukuha ng mga litrato. Pagdating nila sa bahay ni Ha-jin, sa wakas ay sinabi niya ang matagal na niyang kinikimkim at muling ipinahayag ang kanyang pag-ibig. Lumambot ang mga mata ni Yong-hun sa kanyang mga salita at inamin niya na ang unang pagkakataon na nakita niya ito ay noong ini-interview niya ito. Sa sandaling iyon, may narinig silang nahulog sa malapit.
Walang pag-aatubili, hinabol ito ni Yonghon. Ang lalaking nakaitim ay lihim pala silang kinukunan ng litrato at nahuli sa akto. Mabilis na inagaw ni Yonghon ang kamera at tinanggal ang memory card. Dahil sa takot, agad na tumakas ang lalaki. Samantala, sa bahay, labis ang pag-aalala ni Hajin para kay Yonghon. Nang makabalik siya ng ligtas, nakahina siya ng maluwag. Ilang araw matapos iyon, nakatanggap si Hajin ng script mula sa isang kilalang screenwriter at labis ang kanyang kasabikan. Ang babaeng bida sa kwento ay isang news anchor at iminungkahi ng kanyang manager na kunin si Yonghon bilang konsultant para sa produksyon. Gayunpaman, nag-alinlangan si Hajin dahil siya lamang ang nakakaalam na ang kanilang sinasabing relasyon ay hindi totoo at walang kasiguraduhan kung papayag si Yonghon na tumulong. Lumapit siya sa kanyang manager at kinakabahang tinanong kung kakayanin niya ito. Samantala, upang pataasin ang ratings, inimbitahan ng production team sina Yonghon at Hajin na magkasamang mag-host ng isang espesyal na dokumentaryo. Walang magawa si Yonghon kundi tanggapin ito at muling makipagkita kay Hajin. Agad naman siyang pumayag sa proyekto at sinamantala ang pagkakataon upang imbitahan si Yonghon bilang konsultant sa kanyang bagong pelikula. Sa kanyang ikinagulat, agad itong pumayag ng walang pag-aatubili. Kalaunan, sa isang pagtitipon ng film production team, pinuri ng screenwriter ang husay ni Hajin sa pag-arte. Gayunpaman, naniniwala ang direktor na hindi angkop ang kanyang ugali para sa pangunahing papel. Nang pansamantalang lumabas ng silid sina Yonghon at ang screenwriter, tahasang ipinahayag ng direktor ang kanyang opinyon at pinagtawanan pa si Hajin. Nilinaw niyang hindi niya ito nakikitang angkop sa papel at ipinahiwatig na nakuha lamang niya ito dahil kay Yonghon. Pagbalik ni Yonghon at marinig ang sinabi ng direktor, sumagot siya ng may talim, ipinapahiwatig na walang kinalaman sa kanya ang tagumpay ni Hajin. Sinang-ayunan siya ng screenwriter at iginiit na ang talento ay kay Hajin lamang. Kalaunan, hinikayat ni Yonghon si Hajin na huwag pansinin ang mga batikos at ipagpatuloy lamang ang kanyang minamahal na ginagawa. Gayunpaman, sa kaibuturan ng kanyang puso, nahirapan si Hajin sa kanyang nararamdaman. Inamin niya na ayaw niyang pakawalan ang oportunidad, hindi lamang para sa pelikula, kundi pati na rin sa kanyang personal na kaligayahan. Si Yonghon naman ay hindi pa rin matanggap ang kanyang pag-ibig, lalo na nang malaman niyang si Hajin ang matalik na kaibigan ng kanyang unang pag-ibig. Sa kabila ng kanilang panloob na tunggalian, nagpatuloy silang magtrabaho ng magkasama at sinimulan ni Hajin na idokumento ang pang-araw-araw na buhay ni Yonghon. Dahil sa madalas niyang pagbibigay pansin dito, nagmumukha siyang kasintahan kahit hindi naman. Samantala, nagsimulang maghinala si Yonghon sa isang tao, ngunit pinili niyang itago ito sa sarili. Isang hapon, habang kumakain sa isang restaurant, narinig ni Hajin ang direktor na nagkakalat ng chismis tungkol sa kanila ni Yonghon. Hindi niya ito natiis at pabigla-biglang hinampas ang likod ng ulo nito. Nang lumingon ang direktor, agad niya itong pinalusot sa pagsasabing na pagkamalan niya ito na kanyang manager dahil magkahawig ang kanilang ulo. Dahil sa hiya at pagkalito, pinili na lamang ng direktor na umalis. Kinagabihan, may isang hindi kilalang tao ang tumakip sa security camera sa labas ng bahay ni Hajin at palihim na pumasok sa kanyang silid. Kinaumagahan, nagising siya at nakita ang kanyang mga dingding na puno ng mga litrato niya. Nabigla siya at agad na kinontak si Yonghon na mabilis namang dumating. Ang kanyang manager, natatakot sa posibleng iskandalo, ay nagmungkahi na huwag na munang tumawag ng pulis. Sa halip, inayos ni Yonghon ang isang ligtas na lugar para sa kanya at sa kanyang manager na matuluyan. Ang kanyang assistant naman ay walang matuluyan dahil pinili ni Yonghon na unahin ang kaligtasan ng manager at ni Hajin kaysa sa kaginhawaan nito. Kinabukasan, habang papunta sa trabaho, napansin ni Yonghon ang isang kahina-hinalang sasakyan na sumusunod sa kanya. Hinarangan niya ito at natuklasang ang driver ay si Yomin, isang paparazo na siya ring lihim na kumuha ng litrato kay Hajin noon. Kinumpiska ni Yonghon ang kanyang kamera at ipinakuha sa kanyang assistant ang memory card. Puno ito ng napakaraming larawan ni Hajin sa iba't ibang lugar. Napagtanto ni Yonghon na si Yomin ay isang obsesibong stalker, kaya hinarap niya ito sa lugar ng trabaho nito. Nagulat si Yomin at sinubukang tumakas, ngunit agad siyang nahuli. Nang tanungin, sinabi niyang may nag-utos sa kanya na kumuha ng mga litrato. Ipinakita niya ang mga chat log na nagpapatunay na binabayaran siya gamit ang cryptocurrency ng isang hindi kilalang tao. Ang tanging bakas na mayroon sila ay ang impormasyon na ang nag-utos ay gumagamit ng itim na motorsiklo na may takip ang plaka. Samantala, sa isang cafe, dalawang batang fans ang tuwang-tuwang kumukuha ng litrato nang makita nila si Hajin na kumakain sa malapit. Palihim nila itong kinuhanan habang humahanga sa kanyang kagandahan. Paglabas ni Hajin ng cafe, hindi niya namalayang diretsong nasalubong niya si Yonghon na kararating lamang. Wala siyang kaalam-alam sa paparating na panganib. Nang maramdaman niya ito, agad na sumugod si Yonghon patungo sa kanya. Sa kabutihang palad, itinulak siya ng kanyang manager sa tamang oras, kaya naiwasan ang mas malubhang pinsala. Isang detective ang dumating sa bahay ng aktres upang magsagawa ng investigasyon. Sa loob, natagpuan nila ang mga dingding na puno ng mga lihim na kuhang litrato niya. Sa masusing pagsusuri, nadiskubre nilang may mga palatandaan ng puwersahang pagpasok na nagpapahiwatig na ilang beses nang nakapasok ang stalker. Ipinagpalagay ng mga detective na ang salarin ay malamang na isang taong malapit sa biktima. Binanggit ng manager ni Hajin ang isang posibleng suspect. Sinundan ng detective ang impormasyong ito at inimbestigahan ang driver ni Hajin, tinatanong ang kanyang kinaroroonan noong nakaraang gabi. Sinabi ni Hajin na umiinom ito kasama ang mga kaibigan at doon na natulog kaya wala itong malinaw na alibi. Sunod na hinarap ng detective ang direktor na matagal nang humahanga kay Hajin. Sa paghahalughog sa kanyang silid, natagpuan ang ilang litrato niya.
Nang tanungin, sinabi ng direktor na ginugol niya ang buong gabi sa pagsusulat ng script. Inamin din niyang nag-iisa siya kapag nagsusulat, kaya walang makapagpapatunay sa kanyang kinaroroonan. Samantala, si Yong-han ay nagsasagawa rin ng sarili niyang investigasyon. Si Yumin ay abala sa pag-aayos ng kanyang koleksyon ng mga lihim na litrato nang may kumatok sa kanyang pintuan na nagpakilalang magsasagawa ng gas inspection. Sa labas, napansin ng detective na walang sumasagot sa pinto. Dahil sa hinala ng panganib, pinasok niya ito at natuklasang nakatakas na ang salarin sa pamamagitan ng bintana. Si Yumin, na labis ang takot, ay agad na sumakay ng taxi at nakahinga ng maluwag sa pag-aakalang nakatakas na siya. Ngunit panandalian lamang ang kanyang ginhawa. Di nagtagal, nakatanggap siya ng email mula kay Yong-han na may kalakip na voice recording na nagpapatunay sa kanyang pagkakasangkot sa krimen. Binigyan siya ni Yong-han ng babala, mayroon lamang siyang dalawang pagpipilian, sumuko o harapin ang pagbubunyag ng recording sa publiko. Kung hindi siya aamin, kailangan niyang panagutan ang kanyang mga ginawa. Samantala, matapos ang buong araw na shooting, naghahanda na si Ha-jin na umuwi. Nag-alok ang kanyang manager na kunin ang sasakyan, ngunit habang kinukuha ito sa parking lot, bigla niyang nakita ang isang sasakyan na mabilis na paparating sa kanya, ang sarili nilang kotse. Nagulat siya at agad na tinangkang tumawag para humingi ng tulong, ngunit huli na ang lahat. Si Ha-jin, na walang kamalay-malay sa panganib, ay nakasakay na sa sasakyan. Agad na tinawagan ng kanyang manager si Yong-han at ipinaalam na nasa panganib si Ha-jin. Kinabukasan, nagising si Ha-jin na nakakulong sa isang hindi pamilyar na silid. Ang lugar ay liblib, malayo sa lungsod at halos walang tao. Dumating ang isang detective sa pinangyarihan at natuklasan ang isang kahina-hinalang sasakyan na nakaparada. Sa loob nito, nakita ang telepono ni Ha-jin at isang ginamit na hiringgilya na malamang ay may laman na pampatulog. Gayunpaman, ang lugar ay walang surveillance coverage. Mabilis na napaliit ang listahan ng mga suspects sa dalawa, ang driver ni Ha-jin at ang direktor na matagal nang humahanga sa kanya. Sa investigasyon, natuklasan ng mga detective ang hindi pagkakatugma sa alibi ng driver. Ayon dito, umiinom siya kasama ang mga kaibigan, ngunit iba ang ipinakita ng kanyang call records, nakapatay ang kanyang telepono buong gabi at kamakailan lamang siya muling nakipag-ugnayan sa isang tao. Samantala, sinuri ng detective ang CCTV footage malapit sa pinangyarihan ng pagdukot. Sa isang frame, nakita niya ang driver ni Ha-jin na nakatago sa isang madilim na sulok. Dahil dito, agad niyang tinawagan ang manager ni Ha-jin at binalaan na ang driver ang pangunahing suspect. Kasalukuyan na siyang kumukuha ng search warrant. Pagdating sa bahay ng driver, sa pilitang binuksan ng detective at ng kanyang team ang pinto, ngunit nadatnan nilang walang tao sa loob. Gayunpaman, sa kama ay may nakita silang isang hikaw ng babae. Agad itong nakilala ng manager ni Ha-jin, pag-ari ito ni Ha-jin. Ipinabatid niya sa detective na ang pamilya ng driver ay nakatira sa Seongyuan at posibleng doon ito nagtatago. Kasabay nito, ipinagpatuloy ni Yong-han ang sarili niyang investigasyon. Pinuntahan niya ang tirahan ng direktor at nakakita ng isang pakete ng mga resibo sa mailbox. Dahil sa hinala, agad niyang iniulat ang kanyang natuklasan sa detective. Samantala, nagmadaling pumunta ang detective sa bahay ng pamilya ng driver sa Seongyuan. Pagpasok nila, nadatnan nila ang driver na natutulog pa at agad itong inaresto. Sa kabila ng masusing paghahalughog sa bahay, hindi nila natagpuan si Ha-jin. Si Ha-jin naman ay desperadong kumakatok at hinahampas ang nakasarang pinto, sinusubukang makatakas. Sa istasyon ng pulisya, isinailalim sa interogasyon ang driver. Halatang kinakabahan at natataranta ito at inamin na hindi niya inaasahang hahantong sa ganito ang sitwasyon. Gayunpaman, tumanggi siyang ibunyag ang buong katotohanan, tila may mas malaking bagay siyang itinatago. Samantala, nagmaneho si Yong-han patungo sa isang lugar na konektado sa kahina-hinalang transaksyon ng direktor. Isa itong liblib na lugar na may abandonadong bodega. Doon, nakita niya ang isang pares ng mataas na sapatos, isa rito ay pag-aari ni Ha-jin. Walang pag-aalinlangan, agad niyang tinawagan ang detective. Matapos matukoy ang lokasyon ni Ha-jin, nagpasya si Yong-han na mag-imbestiga sa ilalim ng dilim ng gabi. Sa ilalim ng isang nakakatakot na hagdanan, natuklasan niya ang isang madilim na lagusan sa ilalim ng lupa. Sa mga dingding nito ay nakapaskil ang maraming litrato ni Ha-jin na para bang may naghahanda ng isang kakaibang ritual. Sa sandaling iyon, ang direktor, ang pangunahing suspect, ay nakatitig sa isang naka-frame na larawan na nagpapakita kina Ha-jin at sa yumaong kasintahan ni Yong-han. Mahina nitong sinabi na kahawig niya ito sa paraang puno ng kahulugan. Biglang lumitaw si Yong-han mula sa anino at naglunsad ng isang biglaang pag-atake. Nag-agawan ng dalawang lalaki sa isang matinding labanan. Matapos ang mabangis na sagupaan, nagwagi si Yong-han at nagawang mapasuko ang direktor, ikinulong ito sa garahe. Nang mawala ang panganib, sa wakas ay napalaya si Ha-jin. Nanginginig ngunit labis ang ginhawa, niyakap niya si Yong-han ng mahigpit. Pagsikat ng araw, binalikan ni Ha-jin ang nangyari noong nakaraang gabi, kung kailan tuluyan nilang kinumpirma ang kanilang relasyon. Hindi niya namalayang hinawakan niya ang kanyang labi habang nakangiti sa alaala. Naputol ang kanyang pag-iisip nang biglang pumasok ang kanyang manager at nahuli siya sa sandaling iyon. Samantala, isang bihasang doktor na si Tayan ang nagbabala kay Yong-han na maaaring bumalik ang mga alaala ni Ha-jin dahil sa kanilang relasyon. Posibleng maalala niya ang mga masakit na bagay. Ngunit buong determinasyong sinabi ni Yong-han na ayaw niyang mabuhay ng may pagsisisi at haharapin niya ang lahat kasama siya, anuman ang mangyari. Nang araw ding iyon, naglakad sina Yong-han at Ha-jin sa Cherry Blossom Road habang magkahawak kamay. Kahit nakamask sila, nakilala pa rin sila ng mga fans. Naisa nang magtago ni Ha-jin, ngunit mahigpit siyang hinawakan ni Yong-han. Tinanggal niya ang kanyang mask at sumunod naman si Ha-jin.
Sa ilalim ng mga nahuhulog na bulaklak ng cherry blossom, pinahalagahan nila ang sandaling iyon. Kinagabihan, nag-text si Hajen kay Yonghwan na 2 oras pa lamang silang magkahiwalay at nagtatanong kung kailan sila muling magkikita. Pabirong sumagot si Yonghwan na magkitang muli ngayon din hindi napigilan ni Hajen ang sarili at palihim na pumunta sa sinehan. Pagdating niya, nandoon na si Yonghwan na may hawak na popcorn. May ilang taong nakakilala sa kanila, ngunit pinakalma siya ni Yonghwan at sinabing huwag mag-alala at i-enjoy lamang ang kanilang oras. Pagkatapos ng pelikula, habang palabas sila ng sinehan, nagulat si Hajen nang makita ang kanyang manager. Nagpanik siya, iniisip na papagalitan siya dahil sa palihim niyang pag-alis. Ngunit sa halip, mas mukhang kinakabahan pa ang kanyang manager. Gayunpaman, pinagalitan siya nito at tinanong kung ano ang mangyayari kung may makakuha ng litrato niya. Sa sandaling iyon, dumating ang assistant ni Yonghwan. Sa ikinagulat nilang dalawa, hayagang inamin nito sa media na sila ay may relasyon. Kalaunan, sa loob ng banyo, pabirong sinabi ni Hajen sa kanyang manager na sa wakas ay kumikilos na ito bilang isang responsableng adulto. Habang natutuwa, personal na inayusan ni Hajen ang kanyang manager upang matiyak na maayos ang itsura nito. Nagpa siya ang 4 na magkasama na mag-dessert. Si Xiaochin, ang assistant ni Yonghwan, ay nag-alok ng isang piraso ng cake sa manager ni Hajen. Habang pinapanood ang dalawa, hindi maiwasan ni Hajen na mapatingin kay Yonghwan. Si Yonghwan, tila walang kamalay-malay, ay nagtanong kung may kung ano ba sa kanyang mukha. Dahil sa presyon ng kanilang mga kasama, napilitan si Yonghwan na ipakita ang kanyang pagmamahal sa publiko. Sa isang personal na autograph session ni Hajen, may isang lalaking lumapit at nagpakilala bilang si Guangzhen. Sa sandaling marinig ang pangalan, tila umikot ang mundo ni Hajen at agad siyang nawalan ng malay. Dahil sa kanyang pagkawala ng alaala, ang matinding pagkabigla ay nagdulot ng pagbabalik ng kanyang mga alaala. Naalala niya na matagal na silang matalik na magkaibigan ni Ren mula pagkabata. Isang araw, dumating si Guangzhen kay Hajen dala ang keychain ni Ren at nagpakilalang nobyo nito. Sa pamamagitan ng matatamis na salita, nalinlang niya si Hajen upang ibigay ang password ng practice room ni Ren. Kalaunan, si Guangzhen mismo ang pumatay kay Ren. Mula noon, nabuhay si Hajen sa matinding konsensya at pagsisisi. Nang tuluyan niyang maibalik ang kanyang alaala, tinitigan niya ang isang larawan nila ni Ren at nabalot ng panghihinayang. Ilang araw matapos iyon, sinabi ni Hajen kay Yonghwan na nais na niyang makipaghiwalay. Iginiit ni Yonghwan na mananatili siya sa tabi niya at nangakong hindi siya iiwan. Ngunit habang may luha sa kanyang mga mata, inamin ni Hajen na hindi niya kayang tuparin ang pangakong iyon. Ibinuhos niya ang sarili sa trabaho at tumangging magpahinga. Pinayuhan siya ng kanyang manager na magpahinga, ngunit iginiit niyang tumakbo sa gabi dahil doon lamang siya nakakatulog. Ngunit kahit nag-iisa, hindi pa rin niya mapigilan ang pag-iisip sa mga maiinit at masasayang sandali na minsan nilang pinagsaluhan ni Yonghwan. Isang araw, tumawag ang manager ni Hajen kay Yonghwan nang nagpapanik dahil bigla itong nawala. Hinanap niya ito sa kung saan-saan ngunit hindi niya matagpuan. Sa sandaling yumuko siya sa kawalan ng pag-asa, paglingon niya ay nakita niya si Hajen na tahimik na nakaupo sa isang bangko, naghihintay sa kanya. Ibinunyag niya ang katotohanan. Wala nang sinabi si Yonghwan at mahigpit lamang siyang yakap. Ang mga patay ay wala na, ngunit ang mga buhay ay kailangang magpatuloy. Buong puso, handa si Yonghwan na gugulin ang kanyang buhay upang pagalingin ang sakit ni Hajen. Nakilala si Yonghwan sa paglalantad ng mga lihim ng mga celebrity, ngunit sa pagkakataong ito ay siya naman ang nabunyag. Si Yomin, na dati nang inakusahan sa pagdukot kay Hajen, ay matagal ng lihim na kinukunan ng video ang kasintahan ni Yonghwan. Matapos siyang i-report ni Yonghwan, siya ay naaresto at nakulong. Pagkalabas niya, determinado siyang maghiganti at ipalasap kay Yonghwan ang isang kapaitan na hindi nito matitiis. Isang araw, nagsagawa si Yomin ng live broadcast habang hawak ang isang makapal na photo album. Ibinunyag niya na ang sumisikat na aktres na si Hajen at si Ruyen ay matalik na magkaibigan at si Ruyen ay walang iba kundi ang dating kasintahan ni Yonghwan. Ang revelasyong ito ay nagdulot ng matinding kaguluhan sa internet. Bumaliktad ang opinyon ng publiko laban kina Yonghwan at Hajen at inakusahan silang immoral. Pagkababa pa lamang ni Hajen sa kanyang sasakyan, sinalubong na siya ng mga reporter. Dumating si Yonghwan sa tamang oras upang protektahan siya at ihatid pa uwi, palayo sa mga kumikislap na kamera at tsismis. Sa kabila ng lahat, nakahanap sila ng aliw sa simpleng kaligayahan ng pagiging magkasintahan, nagbahagi ng matatamis na pastry, nanood ng mga drama, at uminom ng malamig na inumin, pinahahalagahan ang bihirang sandali ng katahimikan. Kinabukasan, nagising si Hajen na wasak ang kanyang karera. Ang kanyang social media ay napuno ng mapanirang komento. Sa studio, ibinigay ng kanyang manager ang masamang balita, nahinto ang kanyang mga proyekto, wala ng bagong alok, at unti-unti nang kinansela ng mga advertiser ang kanilang kontrata. Malaki ang naging pinsala sa kanyang reputasyon, at hinihingan pa siya ng bayad bilang kompensasyon. Handa si Hajen na tumanggap ng kahit anong papel, kahit bilang supporting actress, para lamang makapagpatuloy sa pag-arte. Ngunit sinabi ng kanyang manager na imposible na siyang manatili sa lokal na industriya at mas mainam na subukan niyang magtrabaho sa ibang bansa. Samantala, sa Lee Station, nagpa siya ang direktor na palitan si Yonghwan bilang news anchor. Mariing tumutol ang kanyang supervisor, ngunit nilinaw ng direktor na hindi ito paksa ng diskusyon kundi isang desisyon. Nang marinig ito, kusang nagbitiw si Yonghwan upang hindi mailagay sa alanganin ang kanyang supervisor. Kahit pa pinipilit siyang magbago ng isip, tumanggi siyang bawiin ang kanyang pagbibitiw. Kinagabihan, tumawag si Hajen kay Yonghwan at sinabi na gusto lamang niyang marinig ang kanyang boses bago matulog. Ikinuwento ni Yonghwan ang kanyang pagbibitiw at pinakalma siya ni Hajen, sinasabing makakahanap siya ng mas magandang trabaho.
Ngunit sa kalooban niya, puro guilt ang kanyang nararamdaman dahil hindi niya matanggap na nahihirapan ito dahil sa kanya. Kinabukasan, nagdesisyon si Ha-jin na pumunta sa Amerika upang muling simulan ang kanyang karera. Nakipagkita siya kay Yong-hun para sa kanilang huling paalam. Mahal na mahal nila ang isa't isa, ngunit hindi na nila kayanin ang bigat ng presyon mula sa publiko. Sa kanilang huling pamamaalam, pareho silang luhaan at nasasaktan sa paghihiwalay. Makalipas ang 2 taon, naging isang roving journalist si Yong-hun na nagbabalita tungkol sa mga isyong panlipunan sa buong bansa. May bago ng direktor sa news station at tinawagan siya ng dati niyang supervisor upang bumalik. Habang naghihintay sa stoplight, nasilayan ni Yong-hun ang isang pamilyar na mukha, si Ha-jin, nakakabalik lamang sa bansa at nananatiling kaakit-akit gaya ng dati. Samantala, si Ha-jin ay nasa bahay, nakatitig sa screen habang pinapanood si Yong-hun na may halong paghanga. Biglang pumasok ang kanyang manager, kaya agad siyang nagkunwaring natutulog. Ngunit narinig na nito ang boses ni Yong-hun mula sa kanyang telepono. Sa halip na pagalitan siya, inalok siya ng kanyang manager ng isang pambihirang regalo, isang matamis na dessert, at sinabing kung nais niyang makita ito, dapat na siyang pumunta at huwag hayaang magsisi siya. Isang araw, nasa isang bookstore si Yong-hun nang makita niya ang isang pamilyar na figura. Bumilis ang tibok ng kanyang puso habang sinusundan niya ito, ngunit napagtanto niyang napagkamalan lamang niya ang ibang tao na si Ha-jin. Habang tatalikod na sana siya, bigla niyang nahanap ang sarili na kaharap ang mismong taong matagal na niyang hinahanap. Dumating ang kaligayahan ng biglaan, at ang lahat ng gusto niyang sabihin ay naging ilang simpleng salita na lamang. Inihatid ni Yong-hun si Ha-jin pauwi at inamin na simula nang umalis siya, pinagsisisihan niya ang bawat sandali. Dahil sa matinding emosyon, nagpa siya si Ha-jin na gumawa ng matapang na hakbang. Sinabi niyang hindi siya naging panatag sa kanilang pagkakahiwalay at tinanong kung may iba bang babaeng lumalapit kay Yong-hun kamakailan. Agad naman siyang pinakalma ni Yong-hun at iginiit na siya lamang ang kanyang minamahal. Labis ang saya ni Yong-hun sa ipinakitang damdamin ni Ha-jin, kaya mahigpit niya itong yakap. Pag-uwi ni Ha-jin, nasaksihan ng kanyang manager mula sa itaas ang mainit na tagpong iyon at natuwa na muli silang nagkasama. Samantala, ang manager ni Ha-jin ay nagpropose sa secretary ni Yong-hun. Hinarap ng secretary ang manager ni Ha-jin at masayang yakap ito. Maya-maya, tumunog ang doorbell, ngunit hindi si Yong-hun ang dumating kundi 2 malalaking maleta. Tinanong ng manager kung ano ang mga iyon at sinabi ni Ha-jin na mga gamit iyon para sa camping, sa kanya tinawagan si Yong-hun. Sinabi ni Yong-hun na hindi pa siya kailanman nakapag-camping, kaya ibinibigay niya ang kanyang unang karanasan kay Ha-jin. Matapos mag-empeke at magbihis, handa na silang umalis, ngunit hindi naging maganda ang panahon. Bumuhos ang malakas na ulan sa labas ng sasakyan. Gayunpaman, may paraan pa rin upang maging maayos ang lahat, nagpasya silang mag-camping sa loob ng isang hotel room, isang malikhaing ideya. Sinabi ni Ha-jin na gutom na siya. Samantala, si Yong-hun ay tumitingin sa receipt habang naghahanda ng pagkain, ngunit ayon sa instructions, aabutin ng 3 oras ang pag-marinate at 4 na oras ang pagpapakulo. Kaya nagpasya silang gumawa na lamang ng mabilis at nakakabusog na pagkain, instant noodles. Sinabi ni Ha-jin na hindi sila dapat kumain ng sobra dahil kailangan nilang mag-iwan ng espasyo para sa beer. Habang umiinom ng beer at nanonood ng pelikula, si Yong-hun, na karaniwang umiiwas sa alak, ay gumawa ng eksepsyon para kay Ha-jin. Ito ang kanyang unang pagkakataon na uminom ng beer. Nagpalitan sila ng matatamis na salita at doon nagtapos ang kanilang kwento. Maraming salamat sa panonood, hanggang sa muli.